Magandang araw sa inyo, backyard. Tayo ngayon ay nandito sa itaas ng puno ng durian. Tingnan nyo, yung laki nito ay nasa ano na, uh, kasing laki ng ano na to, malaki na sila. Ang dami tingnan nyo. Ito naman ay hindi lahat-lahat ay magiging successful. Mayroon din namang malaglag pa nito kasi yung puno sa pag-aral ko sa lupa nito na kinalagyan talagang hindi enough yung vitamin ng lupa kasi sandy siya. So itong ibang bunga nito malalaglag din lang kagaya niya, tingnan nyo, mayroon na siyang laglag, natuyo na nga yan, natuyo na ito. Tingnan nyo, sobrang dami. Yung ganito kalaki, pag nakapag-support tayo ng abono nito doon sa bababa bago pa siya malaglag, posibleng hindi na to siya malaglag. Ito, yan kita nyo ga, talagang malalaki na sila, nasa malaki pa sa standard na baso, malaki na siya. Tingnan nyo, kasing laki na ng kamao ko. Kung magkatabi magkasan laki na ng kamao ko. So malaki na talaga. Pero mayroon pang malaki niyan, ka-backyard. Yan ito talagang malaki, nasa 4 na kilo ito, sobrang laki. Ito pa talagang malaki. Ito kung magtatanong kayo bakit, kasi ito nung katapusan ng Pebrero nag-abono ako nito. Nag-abono ako mga 1 linggo pagkatapos kong mag-abono, umulan. So talagang na-absorb ng bain yung abono, kaya ay nagbulaklak agad. So hindi pa yung mga panahon yun, hindi pa season ng tagbunga, kaya yon napilitan siyang magbunga kasi nagflower naglaglagan lang, pero mayroong natirang 5. Kaya ito na nga, lumipas ang mahigit 1 buwan, April na yun, umpisa naman ng tagbunga, season na talaga. Kaya yun, namulaklak uli, at yun nga, namulaklak siya. So ito na yung bunga, nagiging bunga. Ngayon ay June, ito na yun, napakadami. Tingnan nyo, napakadami. Doon sa portion na yun, parting yun, malaki na yung nandun, malaki pa sa kamao ko, talagang dami. Subalit ditong sa parting ito talagang walang bunga dyan, wala. Dito lang dito hanggang dito. Kaya ang naman natin ito, gagawin naman natin ito, mag-abono tayo nitong linggong ito, support para hindi maubos sa kalagyan o maaring kumunti yung bunga. Kaya mag-abono tayo ng nasa 4 kilos yung iabono natin. 2 dito sa kabilang puno naman, kasi mayroon pang puno dyan sa tabi. Ito nyo yan, maliit pa yung bunga dito, malalaki na. Kalaki talaga. Tatalian ko nga ito kasi pag hindi ko ito tatalian, pag ito na hinog, talagang wasak ito pagdating sa baba, kasi maraming sanga tapos napakahabog, napakataas. Kita nyo yung basakan nyo. Napaka taas ng punong ito. So tatalian ko ito bago ako bababa, kasi magaling naman tayo umakyat. Kahit pa paano yung mga paa natin ay talagang sanay sa akyatan. So yan ganito yung sitwasyon ko rito.
na sa puno, taasan ng puno. Yan oh, yan yung isang bungang malaki oh. Nandun sa baba pa yung isa. Nandun din yung isa yun oh. Yan. Yung street na yan. Talagang napakadaming bunga. Kung ano ito, maaring yung matira nito ay sa ano ko lang, tsansya ko ay nasa hindi bababa sa 30 yung matira nito hanggang sa 40. Kasi ano eh, araw-araw may naglaglagan pero hindi naman ganun kadami. Kumpara sa nandito pa sa taas, talagang napakadami. Ano? So, ito yun guys. Nandiyan yung ano ko sa baba, sa parting yan, yung garden ko ng mga gulay. Yun namang punong yan, nandyan sa tapat niyan yung kulungan ko ng ano, tandang ko ng yung pato, yung barako kong pato. At doon naman sa kabila, nandoon yung mga pispan ko ng tilapia. Nandoon. Tsaka yung mga pato kong 2 buwan pa mahigit mula nang nagiging sisiw. Medyo malalaki na rin, nandoon yun sa kabilang yun. So ganito yung sitwasyon sa backyard natin guys. So ito guys, pababa na tayo ngayon matapos ako magtali nito. So magandang araw sa inyong lahat. Paki-subscribe naman para makita nyo naman kahit paano yung mga update ko sa aking backyard. Ganito ang buhay ko pagkarating o pagkaalis galing sa trabaho. Nakatuon ng oras ko dito sa aking backyard, mga alagain ko at saka sa mga tanim ko, kung ano-ano pa o mga alaga ko, tilapia, lahat-lahat na yun nandyan. So magandang araw sa inyong lahat.